we cannot exclusively put on the shoulders of the government the responsibility to completely vanquish and become victorious against the communist terrorism sapagkat hindi po nagtagumpay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung hindi po nakipagsabayan at tumulong alongside the government ang mamamayan. Tsaka sa totoo lang, yung reality check dito, may mga official tayo sa gobyerno nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF, no? So, mag-iingat tayo, pero wala tayong pakialam dyan. Basta tayo, mga Pilipino, bahala sila, no? Huwag na natin sila iboto, pagkatapos tayo magkapit-bisig para tapusin ito. How important, Ma'am Lorraine, Brother Franco, briefly, 2-minute rejoinder na mawala sila sa Kongreso? Napakahalaga po. Yes, could you? 60% of their funds are coming now from Congress. Ibig sabihin, napakalaking impact sa pondo pag nawala si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers or ACT, yung Gabriela NPA Lovers na sila Brosas, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List nila Raul Manuel. 60% ng pondo nila sa lokal, sa kasalukuyan ang gagaling dyan sa pag-channel ng mga pondo mula sa Kongreso. Number 2, recruitment. Mapapatigil natin ang pagbibigay ng legitimacy sa kanilang front organizations at mapuputol natin ang mga alliances nila. Number 3, mapuputol natin ang kanilang infiltration sa gobyerno na nagagamit nila hanggat sila ay nakatungtong sa poder ng bilang kongresista. Napakahalaga po ng punto na yon, mga kababayan. Doon po tayo manalig na kaya natin silang ligwakin at gurgurin pagdating ng 2025 elections. Tsaka napakahalaga nun, no? Napakahalaga nun kasi ginagamit nga nila ang Kongreso, big guns ang Kongreso. Very powerful, no? So, kung nilagay natin yung 3 unggoy na yan na natitira sa Kongreso, lagay natin sila sa Carriedo. Kahit magsisisigaw sila doon, okay lang. Kayang-kaya natin. Pero ito, recruitment, yung lahat ng gulo na nakikita natin ngayon, nasa likod niyan, CPP, NPA, NDF, yung ICC, yung Chacha, yung lahat ng at saka yung pakikipag-away ng Marcos Duterte, kasama yan sila. Sila yung mga marites na nag-iintriga-intriga para mag-away-away ang buong Pilipinas, no? Nandyan sila. Talagang they agitate, no? So, nandyan sila. Sa pag tinanggal natin yan sila, malaking bagay ito. So, iboto ninyo ibang party list. Sambayanan, Panao, mga ganyan. Pero wag na yan. Yes. Pero gusto ko lang dinagdagan yan, ma'am, dahil pagdating sa labas ng bansa, ang ating OFW ay talaga libo-libo. We're talking about thousands ng ating OFW ang liwanagan dito. And millions. Millions. Pero when you go outside, you, ma'am, naka-experience ka naman, Eric, everyone here. Basta sa labas ng bansa, ang SMNI ay kilala na tayo yung bukod tanging programang lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Nagsisiwalat ng katotohanan. Ito yung mga bagay na talaga naman na-appreciate ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Dahil napakahalaga nito. Isipin mo, dito lang daw po nila nalaman na meron palang miyembro ng CPP, NPA, NDF dyan sa loob ng Kongreso. Bakit po nangyari? Nagtatanong sila, paano po nangyayari yun? Dati 7 pa yan. And sadly, even in our embassies abroad, in our consulates abroad, when we traveled in Europe and in New York and ganyan, they were there. No? They were there. And obstructing the work of government and promoting the goal of the CPP, NPA, NDF inside our embassies. They're doing sabotage operations. Don't forget, yung pagpunta ng mga rapporteur ng UN para pakialaman ng ating bansa, Brother Franco, part yan ng international work nila, the Alston Mission, the Ian Fry, and then lately the Irene Khan mission. All of this premeditatedly organized by the CPP, NPA, NDF, International Department Liaison Operations and Network na dapat ay intindihin natin na kailangan ibunyag, kailangang tutulan, kailangang labanan at itakwil natin. Mag-start yan dyan sa inyo. But talking of that international operations, Brother Franco, I think you have a line up dyan sa balita natin. Ma'am, kamakailan ay umugong po ang napakagandang tagumpay na balita sa pagsusumikap ng NTF-ELCAC Legal Cooperation Cluster at ng ating mga abogado ng pamahalaan upang po ipagtagumpay sa Court of Appeals sa pangatlong pagkakataon tinabla at ibinasura ng Court of Appeals ang maniobrang legal ng CPP Front Organization na isa sa mga international fundraiser na grupo nila na nakabase sa Cordillera
ang Cordillera People's Alliance. Do you have an update, Frank? Yes, yun sa nga desisyon ang, ng Court of Appeals. Yes, yun nga yung naging desisyon ng Court of Appeals. Na-dismiss ang petisyon na nagke-question sa gobyerno sa order last year sa pag-freeze ng assets ng Cordillera People's Alliance. CPA. Yes, dahil because of the activist groups association with Wendell Bolingit. Ito, kailan mo ito ka, Eric? 5 sila, Frank, ang na-designate na terrorist individuals Na-designate na terrorista. that included Wendell Bolingit last year. Yes. Tapos nag-appeal sila sa Court of Appeals sa Brother Franco, Ma'am Lorraine, natanggalin sila sa listahan ng designated terrorist organization or individual sapagkat kapag na-designate po kayo ng Anti-Terrorism Council, automatic po ay magkakaroon ng freeze order sa iyong accounts and assets. Ako, ayaw nila yan. Ayaw nila. Ayaw. Kaperahan. CPA had, Cordillera People's Alliance had earlier asked the CA to determine the basis for sanctions imposed on it by the government's anti-terrorism agencies. Correct. Among them is the Anti-Money Laundering Council o AMLAC, which barred CPA from accessing its bank accounts in July last year using a legal recourse granted to it by Republic Act number 11479, the Anti-Terrorism Act of 2020. Ibig sabihin dito, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sa inilabas po na freeze order, at least 2 or 3 years yan, na hindi na magagamit ang pondo nitong CPP-created, CPP-led front organization through their officers like Wendell Bolingit and among others, sila Steve Taule, na paralisa po ang naririnig natin, mga 80 million pesos po yan na mga accounts na may pangalan ni Wendell Bolingit. At dahil dyan, hindi nila magagamit para sa kanilang operations to support the CPP, NPA, NDF, hindi lamang doon sa Cordillera, kundi pati dito sa national. Malaking bagay po itong pag-freeze order sa kanila. And now, Why? Why is it malaking bagay? malaking bagay, ma'am, sapagkat naparalisa natin ang isa sa mga main source sa Luzon area ng CPP, NPA, NDF, and their urban support network, which is the Cordillera People's Alliance. Sa matagal na panahon, hindi po ito napapansin at nabibigyan ng legal action ng ating pamahalaan. This time around, with the focus of the Legal Cooperation Cluster, led by Justice Angie Miranda and Justice Karen Ong, and our lawyers from the Legal Cooperation Cluster. Attorney Rowie Burgos was Yun. the one who handled this. LCC siya, ma'am, no? LCC, yes. From the Office of the Legal Solicitor General, I Thank think. you, Attorney. No? Thank you, Attorney Frank. Ma'am Yes. Lorraine, ang epekto po nito ay naparalisa natin ang pondo. Pag naparalisa mong pondo, ang mga full-time operators nila at ang kanilang mga activista at organizer at cadre, mawawala ng allowances. So therefore, mapipilitan sila maglaylo, recruitment will be affected, recovery operations and mass-based building will be affected, organizing will be affected. Kaya sila umaalma. Similarly, ito ang nangyari din sa Rural Missionaries of the Philippines. Remember, Ma'am Lorraine? Sa Haran. Haran, UCCP, United Church of Christ in the Philippines. At ito rin dapat Can you give a very brief background of that Haran so that our countrymen will know the horrendous crimes that were committed there by the CPP, NPA, NDF that were enabled by Caloy Sarate, yan, tatlong yan na nasa Kongreso, si Sara Elago, lahat ng mga yan. Yes. Thank you, Ma'am Lorraine. Brother Franco, briefly, the UCCP Haran or the United Church of Christ in the Philippines Haran Project was conceptualized in order to give support to the IP programs ng NPA para may hakutan sila ng tao, magsilbing sentro, daluyan ng pundo, at taguan ng mga armas at taguan ng kanilang mga kadre. Yan ay nakasituate sa loob mismo ng Davao City. Isa yan po. Attention, mga kababayan, please. Isa po yan sa nilabanan ni Rodrigo Duterte at pinagpatuloy ni Inday Sara Duterte nang siya ang mayor ng Davao City with the support of our National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. The UCCP Haran became a refugee center, quote-unquote, Bakwit Center, concentration camp ng mga kawawang katutubong komunidad na hinahakot ng CPP, NPA, NDF, itago doon, palabasin ng mga refugees sila at mga hinaharas at pinagbabantaan ng military, kukuhanan ng milyon-milyon na pondo. For almost 8 years, yan po ang kalagayan. Until nabuwag ito at hinahabol ngayon, wanted ang ilang officers ng UCCP. Ganon din po ang nangyari dyan sa binabanggit ni Ma'am Lorraine sa iba pang mga programs nila like Rural Missionaries of the Philippines
na may mga na-convict na, 2 na yata na officers dito sa anti-terrorism financing. Yes. So sa tanong mo, Ma'am Lorraine, Brother Franco, kung gaano kahalaga po itong ganitong legal actions and legal offensives of the government, very, very crucial kapag ang tinatamaan nito ay ang lifeblood of support and finances and logistics. Correct ka, Eric. Gusto ko lang malaman din, gusto namin malaman ka, Eric, kung gaano kalaking halaga ba? Like for example, yung Cordillera People's Alliance, gaano kalaking pera ba ang nakukuha nito sa labas ng bansa para gamitin sa pagpapalawak ng kanilang gawain sa NPA dito sa ating bansa? In the last 10 years, the estimate is around mga 500 million. Ganun kalaki. 10 years. 10 years. So meaning to say, annually, may mga 50 million sila napapasulpot na pondo in the last 10 years. So ang binabanggit ko, ma'am, average ito. They have also one unit. Baka pa nga, baka mas malaki, ma'am. Baka I'm thinking when you say something like that, Eric, pinagtatawanan tayo. Naku, ganun lang kakonti yung alam nila. Yan lang kakonti. Tapos It's true. ilang, It's true. True. Yeah. Ilang organisasyon ang meron ng CPP-NPA? Ang CPP-NPA, hindi ay mayroong mahigit 30 na urban-based organization na connected sa bagong alyansang Makabayan. Mayroon siyang mahigit kumulang ay mga 30 NGOs na siya mismo nagpapatakbo. Ang isang pinakamalaking NGO nila na kumuha ng mahigit kumulang 2 billion pesos during the Yolanda Typhoon Calamity is ang CDRC, Center for Citizens Disaster Response Center, CDRC, Citizens Disaster Response Center. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, pwede bang ito ay mababa pa sa aktual? Agree ako, Ma'am Lorraine. Does CDRC still exist, Eric? Yes, ma'am. Is it still operational? Hindi pa ito nakakaharap ng legal action from the government. Kaya Eric, hindi kaya nandito rin yung CDRC sa nangyayaring Sa Compostela? sa Davao? Sa Davao de Oro? Yes. Exactly, Brother Yun ang Franco. kailangan nating alamin. Kung saan ang kalamidad at may pigati ang mga mamamayan at kababayan natin kinakapitalize ng CPP, NPA, hindi para pagkakapirahan yan. Tapos ang galing, no? Yung nangyari sa Yolanda, bilyon-bilyon yun, di ba? Bilyon-bilyon. Pero sino yung binintangan natin? Gobyerno. Sila Dinky Soliman, sila Mar Rojas, di ba? Pero sa totoo lang, CPP, NPA, NDF ang nagnakaw ng mga yan. So ganun parati yung kanilang pattern. Correct. Sila magnanakaw, sila papatay, sila whatever, tapos ibibintang nila sa gobyerno. Yan ang hallmark ng CPP, NPA. Don't forget, Ma'am Lorena, hahabulin dapat ito ng pamahalaan. Citizens Disaster Response Center. CERNET sa Visayas, saka RMP, and then UCCP Haran, and then Cordillera People's Alliance. Ito dapat ang pinapatawag ni Congressman Johnny Pimentel. At ng Kongreso nila Speaker Martin Romualdez. Kaso si Romualdez. Pimentel, kaibigan ba yan ng CPP? Oh, of course. Matunog ang pangalan yan sa Surigao. Lalo na ng gobernador siya. At na-touch siya na iparesto niya si Pastor Kibuloy na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Samantalang minsan hindi mo siya narinig na kinondina ang CPP, NPA, NDF. And in fact, matunog ang pangalan niya sa CPP, NPA, NDF. These are the things, no, in the age of information na makikita ninyo at natututo tayo dito mga kawawa, mga Pilipino, na kung bakit tumagal ito ng lampas kalahating siglo. 55 no, hindi lang ang CPP diyan, maraming nakipagkuntsabahan diyan at nagtraidor sa atin. Kasama diyan ang mga kongresista, mga leaders natin, kahit mga pangulo, no, na nakipagkuntsabahan sa mga komunistang teroristang yan. Yes. Yan at May isa pa, ma'am, na netizen. Go ahead, Brother Franco. Ito mula naman kay Gil Llamas. What I don't understand is bakit hindi pa rin sila napapanagot? Nasaan ang anti-terrorism law? What hope do we have? Pati pala mga kalamidad, kinakapital nila. Ma'am Lorraine, ikaw naman. Okay. Bakit mabagal ang ikot at ilog ng batas? Kasi we are a country of laws, Gail. Talagang meron tayong mga proseso. Hindi tayo CPP, NPA, NDF na minamadali lahat at extrajudicial, di ba? So meron tayong na on one hand nakaka-frustrate, pero pag ikaw ay nasa sitwasyon namin na ino-oppress, no, at tinatanggalan ng mga karapatan ng Kongreso at ng NTC at MTRCB, magpapasalamat kayo ng ating Pilipinas, ang ating republika ay malakas at isang bansa na may mga
may mga democratic processes at kasama dyan yung itong pagpanananagot sa kanila. Oo nga, nababagalan. Kahit ako nababagalan ako, bakit hanggang ngayon wala pa yung Anti-Terrorism Council na dinideclare na CPP, NPA, NDF ay isang teroristang organisasyon. So aabot tayo dyan. Kasi ang alam ko, umaandar naman. Yes. No? Yun ang pagkakaalam ko. No, Eric, can you add? Kasi Sige, ma'am. baka kung ano pa masabi ko. Agree ako kay Ma'am Lorraine, no? Mga kababayan, bagamat isinisiniwalat po namin dito, hindi po ibig sabihin kailangan mag-shortcut tayo sa proseso ng batas. Yeah. Kailangan po may case build-up, testimonial, documentary, may rules of evidence pong korte. So bakit namin isinisiwalat bago ang kaso? Sapagkat magkaiba po ang court of public opinion saka yung proper court. Sa proper court po, you are bound to follow the rules of evidence, technicality of the cases, and requirement of the law. Sapagkat yun ang batas, hindi pwedeng i-shortcut. Binanggit na ni Ma'am Lorraine, our government stands on the basis of the rule of law, not on the basis of doing shortcut on the process of the law. Bawal po yun. Doon tayo natatali. Samantala yung kalaban natin, iniikutan ang batas, binubutas ang batas, at binabaliktad ang batas against sa atin. So ano pong pwedeng gawin na hindi naman tayo dihado? I-expose, ilantad, ibunyag, ibulgar. Yan po ang purpose ni Pastor Kibuloy at ng SMNI kung bakit binuo ang laban kasama ang bayan. Dito sa Court of Public Opinion, hindi tayo nakatali ang kamay. All is fair. Magpropaganda sila, mayroon tayong counter-information. Pag nagmaniobra sila, mayroon tayong bangga, may pang-bunyag tayo sa kanila, and people will be educated, people will become conscious. Magkaiba naman po sa rules of law. Kailangan po may proseso. Doon po tayo hindi pwedeng mag-shortcut, but pwede pong pabilisin yon. How? Kailangan po magkaroon ng mga focus teams, focus efforts, kagaya ng ginagawa ngayon ng Legal Cooperation Cluster. Exactly what we are doing dahil mayroon ng NTFL-CAC na nakafocus sa kanila.